Finally guys, nag-start na ako ayusin ang aking mini studio. This is probably my first time to have my own studio in such a long time. Actually, I never had my own studio. Normally, mag-shoot lang ako on just one corner of the house. Palipat-lipat ako. And I don't really have any permanent na studio. And in today's video, papakita ko sa inyo guys yung isa sa pinaka-best investment ko, which is the TT Racing na Smart Standing Desk. And of course, isang gaming chair to go with it. Papakita ko sa inyo kung paano ko in-assemble and kamusta naman kanyang build quality. Tara, samahan niyo ako. So makikita natin yung box ang laki, yung kanyang smart desk, yung kanyang pinaka-base, yung kanyang pinaka-table, ang laki ng kanyang box. And medyo natagal lang kami magtanggal kasi madikit yung kanyang tape plus yung mga sides kailangan namin hiwain bago namin buksan. And maganda ng protection talagang protected na protected siya and you can see na may mga cushion pa sa loob. So pagbukas namin makita mo ang dami mga parang pre-fix na mga butas. No? Diyan mo i-screw yung mga dapat i-screw mo dyan. Yung next is binuksan namin yung mga accessories ng smart desk. Medyo mabigat siya kasi nandiyan yung mga paa niya, nandiyan yung mga motor niya, everything is inside. So, pagbukas yung CD manual, talagang very detailed naman ganyan instruction. But don't worry, makita mo naman dito on this video kung how we build it. And pagbukas namin yan, kita mo lahat accessories kompleto. Importante yung mga screw, no? Huwag mo mawawalain kasi saktong-sakto lang siya. And of course, i-ready muna namin yung motor. Isa-screw lang namin doon sa kanyang paa just to make sure na naka-fix na siya. Then we have to use yung kanyang provided na Allen key. Then itatayo namin yung kanyang paa and getting ready to put on yung brace niya. Then next is ilalagay muna namin yung paa niya para makatayo muna yung dalawang poste. Yan, have to make sure na sobrang tight yung pag-screw mo para hindi bigla-bigla bibitaw yung paa. Next, ilalabas na namin yung mga brace niya. So what you'll have to do is iduduktong mo siya, no, para mag-extend siya. By the way, nakuha ko dito is 1.6 meter. And saktuhan lang naman siya, no. You have to make sure na isasakto mo sa 1.6, hindi siya sa 1.8 or sa 1.4 kasi tatlong variant ang meron niya. Sinusukat namin, no. Though meron naman siya marker naman to make sure na hindi ka magkamali. Then papasok mo siya hanggang 1.6 bago mo siya isi-screw para hindi na siya gumalaw. Then, of course, nakatayo na yung paa. So, right na screw namin yung kanyang pinakahawakan ng table. So, just have to make sure na tama. So, yan na, buo na namin dalawang brace. So, hihigpitan lang namin just to make sure. So, right na, kukonek na namin yung rod para siya yung magdidictate kung iikot siya paakyat o iikot siya pababa. So, right na, mamount na namin dalawang kamay niya para panghawak din sa table. And finally, ilalabas na namin yung pinaka-base, yung pinaka-mabigat na item, which is yung kanyang table. Kanyang pinaka-surface. So, papasok na kami. So, next is to put it on the table. Yan. So, medyo nakita na natin ang forma niya, no? Ang ganda. Oh, ha? See? Ganda. I like yung kanyang pagka-semi-curved sa harapan. Very ergonomic. So right now, screw na namin yung mga designated na butas sa ilalim. Which is, yun ang pinakagusto ko dito sa kanya. No? Hindi mo na kailangan butas, saktong-sakto na siya. All you need to do is just connect the right screw to the right hole. And I'm pretty sure di ka naman siguro magkakamali dito. No? Kahit grade 2, kayang-kaya nila yan. So yan, namount na namin yung control pad. So, dyan mo ipipindot para up and down yung table mo. And nakakabit na rin namin yung panghawak namin ng headphones. Nakakabit namin yung ating cup holder, which is maganda sa na pwede mo i-swing in and out. Ayan. So, nabuo na namin. Right now, inayos lang namin mga cables para hindi siya cluttered. And ayan, right now, testing lang namin up and down motion niya kung okay, may naipit o wala. Pero, seems to me, it's okay. So yan, lalagay muna namin sa tamang pwesto. On to the next item, which is the chair. Itong box ito, si Wolverine. Yan, ganda ng kanyang box, oh. Kitang-kita si Wolverine nasa box. And this is the Swift X Pro Wolverine Edition. Bungad mo, yan, makita mo yung, Marvel. Pag inikot mo, kita mo yung kanyang guide. So, isa-isahin na namin lalabasin ng mga items inside.
Yung pinakauna, of course, yung kanyang pinaka-base, no? Right now, a-assembly na namin yung mga gulong, mga 5 caster wheel yung sa kanyang base. Madali lang naman, susuksok mo lang. Walang kahirap-hirap, tutulak mo lang naman siya. So, after mo ma-assemble yung base, right now, you need to put on yung kanyang parang pinaka-piston, no? So, right now, i-mount lang namin 2 handrest. And marami siyang screw sa ilalim, no? 5 per side. So, make sure na mahigpit yan, no? Then, next is to mount yung kanyang pinaka-base. So, right now, kukonect na natin sa kanyang pinaka-piston. Yan. So, okay na. Nakabit na natin. And right now, tatanggalin muna natin plastic yung kanyang pinaka-sandalan. Ganda ng kanyang yellow. I really love yung kanyang yellow. Sobrang nice. Sobrang ganda. And after that, kailangan na natin screw sa side, no? Para kumabit siya na maayos. Yan, makita na nagsiscrew na tayo. So, easy to mount. Wala kahirap-hirap, no? Honestly, if marunong ka, there's no problem in assembling this chair, si Swift X Pro. So, and guys, ito na yung pinaka-final form na inassemble natin from TT Racing. This is yung kanyang Titus X na smart standing desk. And of course, nandito sa gilid yung Swift X Pro na gaming chair. Honestly guys, so ang ganda nitong gawa niya, no? Really nice yung kanyang fabric, yung quality. X-Men talaga yung ano, no? Kay Wolverine. And meron pa siyang extra na pang sandalan na pang rest na pang lumbar, no? Lumbar pillow. And ito, gamosa feel. Sarap. Ito probably one of the things na sobrang gusto ko. Yung kanyang leather finish dito, ang ganda. Yung details niya is probably one of the best na nakita ko so far sa isang gaming chair. Dito nyo guys, yung fabric niya, yung details niya, may carbon fiber siya dito. Ang ganda. Yung, alam mo yung premium yung gawa, no? So, talikurin lang natin para makita mo yung design, no? Which is, ito yung pinaka, niya gusto ko. Yun, ang ganda. Wolverine na Wolverine. Perfect na perfect sa ating tema, no? Which is I like, no? I've been sitting on this chair for couple of 1 week na mahigit, and I love it. Sobrang nag-enjoy dito. Yeah, especially pag wala na akong magawa, nakaupo lang ako. It's very relaxing. Itong Swift X Pro from TT Racing na gaming chair. Pagdating naman dito sa Titus X, ang ganda rin dito sa kaya pwede ka maglagay ng coffee, tubig, no? Pwede may tago pag ayaw mo. And of course, at the same time dito, pwede ka maglagay ng headset mo. Ang ganda. Talagang, ang ganda ng, ergonomics siya dito. Saktong-saktuhan lang. Plus ito, pwede mo adjust. No? Depende sa gusto mo, no? Angat na siya kung gusto niya. Yan natin guys, umangat na siya. O, di ba? Smart standing talaga. No? Pwede mo pataasan kung gusto mo. Di ba? Depende sa mo. May limit din siya, no? Pero ako I normally use number 1. No? Lalo pag nakupo ako. 76 na. Yun ka ng presets. So, ito yung pinaka-okay na setting if you want to just sit down. Nakaupo ako actually right now. Saktong-saktuhan lang siya. Talagang perfect itong table nito, no? So, kaya excited na ako ilagay yung aking yung aking gaming setup dito. So yun guys, nakita na a small part of my studio which is nandyan nakalagay na yung table natin, which is the TT Racing na Titus X Smart Standing Table. And of course, yung favorite natin which is the TT Racing na Swift X Pro na gaming chair. Siyempre, Wolverine Edition. Para saktong-sakto yung team para sa ating channel. Yellow, black yung aking team. Sobra akong happy sa aking investment, and next phase is to build my own PC here, which is of course getting exciting kasi i-unbox ko na rin yung aking camera, which is of course the Sony Alpha 6700 and a ZV-E10 Mark II. Bago natin gagawin yung studio tour natin dito. As finale. So guys, if you're interested dito sa table and chair na binil natin from TT Racing, I'll post the link on the description box kung saan mo siya pwede mabili and kung saan mo sila pwede makontak.
And of course, in-encourage ko kayo to like, subscribe dito sa akin. So you don't miss out mga video just like this one, which is kind of rare, mag-build ng gaming table and gaming chair here on my channel. So hanggang dito muna ako. I'll see you when you see me. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.